Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Alan Villarazo, shoutout kay Raimundo Dayundon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa likuran. Hindi ko alam kung ano ang umaatake sa amin mula sa likuran. Nagpadala kami ng mga tao upang suriin ang kuweba, ngunit, pero lahat ng taong bumaba ay hindi na bumalik. Ano, bumalik ka ba? Nagulat ang espesyal na sugo. Bagamat ang mga lalaking nakaitim ay hindi walang kapantay na mga master, sila rin ay itinuturing na ganap na mga elite. Ang ganitong uri ng tropa, anuman ang individual na kakayahan o kakayahan sa pakikipaglaban, ay tiyak na isa at dalawa, ngunit nagpunta sila upang imbestigahan ang isang pagguho, ngunit sila ba ay dumating at umalis? Paano kaya ito? Espesyal na sugo, sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang kaaway ay may mga reinforcements. Kung hindi, mayroong 12 ng mga sundalo sa aming panig, at imposibleng bumaba ng walang mga nakaligtas. Oo, at napagmasdan namin ang nakapalibot na itim na hangin, at maaari naming karaniwang kumpirmahin na may umaatake sa amin. Ngunit napakaraming tao, at ang eksena ay sobrang magulo. Ilang sandali, mahirap para sa amin na makita kung ano ang umaatake sa amin. Special Envoy, retreat muna tayo, otherwise, withdraw ulit. Nang marinig ang salitang ito, hindi na mamalayan ng espesyal na sugo na sumasakit ang kanyang utak. Isang beses silang umatras pagkatapos maglunsad ng isang pag-atake kahapon, at ngayon, ano ang impyerno ng kanilang pag-urong? I am a million lion, but I withdraw and withdraw again. Ano ito? Ang espesyal na sugo ay lubhang mapait. Ngunit espesyal na sugo, ang krisis sa ating paligid ay masyadong malaki, at ngayon ay hindi na natin naiintindihan ang sitwasyon, kaya't tayo ay padalos-dalos na lumalaban, ako ay nag-aalala. Ito ay katumbas ng pagpapalam sa sariling hukbo na lumaban sa dilim. Kung magpapatuloy ito, magiging lubhang mabigat ang pagkatalo ng mga tropa. Malinaw naman na sigurado tayong mananalo ngayon lang, bakit biglang nagbago ang sitwasyon? Hindi ako nakipagkasundo. Nalungkot ang espesyal na sugo. Nang makitang ganap na makakain si Han Sanchen sa isang maikling shot, talagang hindi na makahinga ang sugo. Espesyal na sugo, sa hitsura nito ngayon, halatang sinasadya ni Han Sanchen na ibenta sa amin ang isang kapintasan. Sa tingin mo ba, sa pag-iisip ng mabuti, tila naunawaan ka agad ng espesyal na sugo? Si Han Sanchen ay tila gagawa ng pangwakas na paglaban, ngunit sa katunayan, sa pamamagitan ng pamamaraang ito na ang kanyang mga tropa ay nahila sa malaking sukat. At karamihan sa kanila ay nasa ilalim pa rin ng lungsod. Pagkatapos noon, tila pinakawalan ni Han Sanchen si Daoskar at ang iba pa bilang huling paglaban, ngunit sa katunayan, ang tunay niyang layunin ay pigilan ang lahat ng tropa na dumaan. Sa pagpigil, karamihan sa mga tao sa likuran ay nanunood pa rin sa labanan, o kapag sila ay humakbang upang punan, si Han Sanchen ay naglunsad ng isang pag-atake, na parang paghampas ng patpat sa ulo ng natutulog na lalaki. Hindi nila ito maipakita sa lahat. Pag nilayan man niya ngayon, naliligaw siya dahil sa gulat. Talagang hindi namin inaasahan na si Han Sanchen ay sasalungat sa butil sa oras na ito at maglulunsad ng reverse attack sa amin. Tama, hindi ko talaga alam kung saan nanggagaling ang tapang at kumpiyansa niya. Kung tutuusin, ilang beses na kaming nagplano, at naisip namin na aatakehin niya kami, pero hindi mabilang na political theories and facts ang nasa harapan namin. Naniniwala ako na kahit may lakas siya ng loob, siguradong wala siyang lakas para ay counterattack kami, pero damn it, we must find out the truth. Tama, kung hindi, ang bagay na ito ay darating ngayon at bukas, walang katapusan, tulad ng isang punyal na nakatago sa iyong likuran, hindi mo alam kung kailan ka direktang tatamaan ng lalaking ito.
Uutusan natin ang mga tao na lumikas kaagad. Tumanggo ang espesyal na sugo, kailangan niyang aminin na totoo ang sinabi ng lahat. Mukhang inaabangan tayo ng tagumpay, pero sa totoo lang isa lang itong flower scene na sadyang likha ni Han Sanchen. Ang layunin ay akitin tayo sa pain. Bumantong hininga ang espesyal na sugo at gumaan ang pakiramdam, ako ito. Pansamantalang tinakpan ng Mirage ang mga mata, na nagdulot ng labis na pinsala sa lahat. Hindi kailangang maging ganito ang espesyal na sugo. Si Han Sanchen lang ang masisisi mo sa pagiging kasuklam-suklam at taksil. Bumantong hininga ang espesyal na sugo, iutos mo sa mga kawal na bawiin sila at bumalik sa kampo. Ang labanan ngayon ay ititigil sa ngayon, at pag-uusapan natin ang tungkol sa pagbawi nito mamaya. Espesyal na sugo, paano ang mga nakapasok na sa Yetian City? Dapat ba nilang bawiin ang kanilang mga tropa at bumalik sa kampo, o dapat ba nilang hawakan ang pader ng lungsod kung nasaan sila? Sumimangot ang espesyal na sugo, oo, ano ang dapat gawin ng mga tropang umaatake sa lungsod mula sa tatlong panig? Bawiin. Napakalaking problema nito. Kung mag-withdraw, syempre ito ang pinakamahusay. Gayunpaman, tila nakakaawa kung itapon ang depensa ng lungsod na sa wakas ay natalo pagkatapos ng ilang araw na labanan. Dapat ba tayong mag-withdraw? Kahit na hindi ito aaminin ng espesyal na sugo, alam na alam niya sa kanyang puso na talagang natatakot siya kay Han Sanchen. Kung maglalagay ka ng mga sundalo sa ibabaw ng depensa ng lungsod, ito ay tulad ng paglalagay ng isang piraso ng karne sa tabi ng bibig ng lobo, kaya paanong hindi subukan ng lobo na ilipat ang piraso ng karne na ito? Natatakot siya na ang mga sundalo sa depensa ng lungsod ay tuluyang kainin ni Han Sanchen. Nakakalungkot na mawala ang bumagsak na depensa ng lungsod, at ito ay pagtatawanan ng mga tao ng Yetian City, at hayaan silang mabilis na bumalik sa depensa ng lungsod upang tumayo. Kasabay nito, hinayaan mo ang reserbang hukbo ng tatlong panig ng depensa ng lungsod na lumapit sa depensa ng lungsod. Pagkatapos nito, pagkatapos na magpadala ng 50,000 tropa ng lungsod mula sa pagtatanggol, kinakailangan upang palakasin ang sangki mula sa pagtatanggol ng tatlong panig, sa isa, alam mo. Mabilis na nagutos ang isang subordinate, naiintindihan ng subordinate na ito. Yung iba, umatras agad. Oo, sa espesyal na sungay ng retreat, muling umatras ang mga lalaking nakaitim. Gayunpaman, kung gaano kalaki ang pakikilahok ngayon ay nangangahulugan kung gaano kahirap at kamahal ang kanilang pag-alis ng kanilang mga tropa. Sa Scar, malapit sa dagat, Han Sanchen, at ang Tao Tai of Evil, ang apat na tropa ay naantala at patuloy na pinatay. At kung saan sila ang may pinakamaraming tao, kumakalat din ang itim na hangin at pagguho ng lupa, na nagdudulot ng hindi mabilang na mga casualty. Withdraw, withdraw, the opposite side withdraws. Damn it, magaling talaga si Han Sanchen. Napakalapit niya kaya napapalibutan siya ng mga tao, at nagawa niyang kumpletuhin ang isang counterattack sa ganoong kritikal na sandali. Ang pagguho ng lupa ay hindi isang natural na sakuna. Bagamat hindi ko pa alam kung paano ito naging sanhi, ito ay malinaw na magkakaroon ng ganoong pagkakataon kung walang natural na kalamidad. Isang pagkakataon ay maaaring maging swerte, ngunit hindi ito maaaring maging swerte sa lahat ng pagkakataon. Lahat tayo ay mali ang pagkakaintindi kay Han Sanchen. Siya ay hindi lamang isang master, ngunit isa ring dalubhasa sa taktika. Hanggang ngayon, sa wakas ay naiintindihan ko na kung ano ang mga trick na ginagawa ni Han Sanchen. Mabuhay upang mamatay. Oo, ito ay upang mabuhay upang mamatay. Ang bawat galaw ng chess ay tila isang walang kabuluhang paglilibing sa kanyang sarili, binawi ang depensa ng lungsod, pinalilibutan, at pagkatapos ay pinilit na laruin ang mga baraha sa kanyang kamay sa kahihiyan. Ngunit nang akala mo ay tapos na ang lahat, bigla siyang tumalikod at pinatay siya. Kahanga-hanga, 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 kahanga-hanga sa sukdulan. Tumawa si Luo Jin at sinabing, salamat din sa katotohanang walang mga sundalo si Han Sanchen. Kung mababaligtad ang mga tungkulin, mayroon siyang 1,000,000 leon. Gusto ko talagang makita ito. Ngayon aling lungsod sa ibaba ang makatiis sa kanyang tactical na pag-atake. Puno rin ng paghanga ang mga mata ni Luo Yingger, talagang kamangha-mangha. Mukhang dead end ito, ngunit ito ay talagang isang laro sa loob ng isang laro. Sa tingin ko sa pagkakataong ito,
hindi lang ang kalaban ng kalaban ang hindi nakatuklas ng tunay na layunin ni Han Sanchen, ito ay sa amin ang pagtulong sa mga manunood ay palaging nasa ulap. Ang mga nanonood ay hindi malinaw, kung minsan ay maaaring hindi malinaw. Ang Han Sanchen na ito ay talagang magaling, si Luo Jin ay nakangiting sinabi, ang lalaking nakaitim sa kabilang panig ay may ganoong kalamangan, ngunit siya ay natatalo sa bawat pag-atake. Bagamat sila ay sapat na maingat, kung patuloy silang lalaban ng ganito, halos mawala ang kanilang moral. Panipi, syempre, may tiwala pa rin ako. Sinabi ni Luo Yinger, itay lang, hindi masyadong naiintindihan ni Yinger, ano ang mga landslide na iyon at ano ang umaatake sa kanila mula sa likuran. Umiling si Luo Jin, ang mga lalaking nakaitim na nakipag-ugnayan sa mga bagay na iyon sa larangan ng digmaan ay hindi alam ang tungkol dito. Kung tatanungin mo si Dad, paano nalaman ni Dad? Medyo misteryoso, pero halatang tama ang hula ni Tatay. Mukhang may kaugnayan talaga ang grupong ito sa ating paghiram ng pagkain. Sabi ni Luo Yinger. Oo, kakaiba ang grupong ito ng tropa. Ang pag-atake ay aktwal na inilunsad mula sa likuran ng hukbo ng kaaway. May mga tao sa harap at likod. Hindi ko talaga alam kung paano sila nakarating doon. Pare, posible bang makagalaw siya sa lupa ng mag-isa? Naisip ito ni Luo Jin at tumango, posible. Pare, sa palagay mo, ano ang susunod na gagawin ni Han Sanchen? Dapat ba niyang habulin at patayin ang hukbo ng kaaway habang tumatakas sila ngayon, o dapat ba silang bumalik sa kampo para mag-regroup? Ngumiti si Luo Jin, sa mga karaniwang araw, bilang isang ama, masusuri ko kung ano ang gustong gawin ni Han Sanchen, ngunit sa pagkakataong ito, si tatay ay hindi nang ahas na hulaan. Bagamat sa makatuwirang pananaw, ang pagbabalik sa kampo upang muling ayusin ang pinakaangkop na pagpili, at ang pinakaangkop na pagpili, at ang patuloy na pag-aayos ay ang pinakaangkop na pagpili, at pipiliin, ano pa ang nasa isip ni Han Sanchen. Saglit na nag-alinlangan si Luo Yinger, matapang ang anak na babae, ngunit sa palagay ko ay maaaring samantalahin ni Han Sanchen ang tagumpay upang ituloy. Pero dapat ding maging malinaw sa iyo na ang ganoong pagpili ay talagang ang pinakamapanganib at pinakamasamang pagpipilian para kay Han Sanchen. Ano ang silbi ng paghabol sa kanya? Iyan ang base camp ng kalaban. Kapag nahabol nila siya, si Han Sanchen lamang ang gagawin, isa lang itong tupa na pumapasok sa bibig ng tigre. Sabi ni Luo Jin. Mapait na ngumiti si Luo Yinger, kung tinanong ni Itay si Yinger kung bakit siya gumawa ng ganoong pagpipilian, talagang hindi makasagot si Yinger, pati na ang isipin ang dahilan, ngunit naramdaman ni Yinger na mas naaayon ito sa maaaring gustong gawin ni Han Sanchen. Panipi, nang marinig ito, tumanggaw si Luo Jin, ngunit may katuturan ito. Upang pag-aralan kung ano ang gagawin ni Han Sanchen, dapat isaalang-alang ang problema sa isang napakapantaong paraan ng pag-iisip, nang hindi nagtatanong ng dahilan o lohika. Dahil, may sariling lohika si Han Sanchen. Kawili-wili, inaabangan ko ito. Sa labas ng Yetian City. Sa oras na ito, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa magandang mukha ni Lu Roxen. Talagang hindi niya inaasahan na makakapaglaro si Han Sanchen ng ganoong kahindek-hindek na counterattack pagdating sa puntong ito. Surprise talaga, surprises, miss. Parang tinawag ni Han Sanchen yung Ant-Man para tumulong. Ang paglalakbay ni Han Sanchen sa angkan ng mga demonyo ay tila nag-iisa, ngunit sa katunayan, si Lu Roxen at ang kanyang partido ay palaging sumusunod ng mabuti. Naturally, malamang alam nila kung ano ang ginawa ni Han Sanchen at kung ano ang nakilala niya. Bahagyang ngumiti si Lu Roxen, sino ang mag-aakala na ang mga tila walang kwentang Ant-Man noon ay maaaring magpakita ng kanilang kinang sa ganoong kalaking eksena. Naaalala ko pa si Chi Meng noong pinunamo si Han Sanchen na ang kanyang ginawa ay dahil sa pagmamahal. Ibinaba ni Chi Meng ang kanyang ulo, talagang bulag ang subordinate na ito. Chi Meng, natutunan mo na ba ito ngayon? Ito ay tiyak na dahil sa ilang hindi kapansin-pansing mga bagay na hindi natin pinapansin ang mga ito, at kapag naabot natin ang ilang mga kritikal na sandali, tayo ay walang kapangyarihan at bumalik sa langit. Ito ang kalamangan ni Han Sanchen. Kahit minsan wala kang hinihingi na kapalit, kapag ginawa mo, kikita ka ng malaki. Si Chi Meng ay kumbinsido, ang aking mga nasasakupan ay dapat mag-aral ng mabuti sa hinaharap. Ngayon,
Ang mga nagawa ng grupong ito ng mga Ant-Men ay talagang nabigla kay Chimeng. Natural, si Chimeng ay tuturuan ng may pagpapakumbaba. Ang hukbo ng Ant-Man ay talagang mahusay, hindi bababa sa ito ay gumaganap ng isang mapagpasyang papel sa pagbabalik sa kasalukuyang sitwasyon ng labanan. Maaari silang mag-intersperse ng hindi humihinga, at maaari rin silang maghatid ng pinakanakamamatay na suntok sa pinakatagong oras. Walang masangkop para sa suporta ngayon kaysa sa Ant-Man. Sinabi ni Laura Oxen, inaasahan ko ang susunod na gagawin ni Han Sanchen, at ito dapat ang araw na inaabangan ko ngayon. Chimeng, ano sa palagay mo? Natural, ang pinakamahusay na diskarte ay dapat na atakehin muna ang mga nalalabing sundalo, bilangin ang lahat ng kaya nilang pumatay, at pagkatapos ay muling ayusin ang linya ng depensa. Iniisip ng tagapaglingkod na dahil si Ant-Man ay gumaganap na ngayon ng isang mahalagang papel bilang isang sorpresang sundalo, natural, ang unang gawain ni Han Sanchen ay ipagpatuloy ang pagtiyak ng kanilang seguridad. Sikreto, kaya pagkatapos na makumplito ang simpleng pagtatanggol, dapat mong gawin ang simpleng pagtatanggol. Sa ganitong paraan, ang pagguho ng lupa ay isang putik pa rin ng digmaan, at hindi ito maaaring salakayin ng kaaway kung nais nilang salakayin ito. Sa lugar na ito, magagamit ni Han Sanchen ang terrain na ito para maging matatag ng ilang araw. Tumango si Laura Oxen, napakaganda ng iyong pamamaraan, ngunit ang resulta ay tulad ng sinabi mo, ilang araw na lang. Sa tingin mo ba, ito ba ay makakalutas sa problema? Ngunit ang lakas ng kalaban ay napakalakas. Kung gusto mong manalo, ito. Umiling si Chimeng, walang kakayahan ang alipin. Hindi nagsalita si Laura Oxen, ngunit may malabong ngiti pa rin sa kanyang mukha. Maya-maya, bahagyang bamuka ang kanyang mapupulang labi, sa palagay ko ay hahampasin siya ni Han Sanchen, at hahampasin siya ng malakas. Lumaban. Natigilan si Chimeng, paano lalaban, ang kalaban ng mga tao na ito ay may demilyon pa, lalaban sa malaking hukbo ng kalaban, ano ang pagkakaiba nito at kamatayan? Wala talagang pagkakaiba, ngunit sa ilang kadahilanan, iniisip ko lang na gagawin ito ni Han Sanchen. Sabi ni Laura Oxen, maghintay tayo at tingnan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!